Sound check, test. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y mawit, masiglang awitin. Palapak natin ang ating mga kamay. Now we will sing a song of heaven to the one who is seated on the throne. I will lift my voice, singing worthy is the Lamb that was slain. I will sing the song of the redeemed. The price was paid by His blood, He sets free. I will sing the song of the redeemed. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Now we'll sing a song of heaven to the one who is seated on the throne. I will lift my voice, singing worthy is the Lamb that was slain. I will sing the song of the redeemed. The price was paid by His blood, He sets free. I will sing the song of the redeemed. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing a new song to the Lord, let the nations sing. Our God alone is wonderful. Everything His people shout, the Lord has saved us. Jesus, Jesus, Savior of our nation, we proclaim Your praises. Your name is lifted high. Jesus, Jesus, Savior of our nation, oh, the sea and the Lord be lifted high. Oh, the sea, the Lord be lifted high. I know we like sing a new song. Sing a new song to the Lord. Let the nations sing that our God alone is wonderful. Everything His people shout, the Lord has saved us. Jesus, Jesus, Savior of our nation, we proclaim Your praises. Your name be lifted high. Jesus, Jesus, Savior of our nation, oh, we sing along. Jesus, 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 Savior of our nation, we proclaim Your praises. Your name be lifted high. Jesus, Jesus, Savior of our nation, oh, we sing the Lord be lifted high. Oh, we sing the Lord be lifted high. We sing. Oh, we sing the Lord be lifted high. Pagpurihin natin ang Panginoon sa gabi ito. Gusto nyo guys, magpapatuloy ating pagpupuri sa Kanya. Awitin po natin. Change my heart, O God, kasabay nitong ating dalangin sa Kanya.
Taas natin ang ating mga tinig, maging ang ating mga kamay sa ating Panginoon sa lupa. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father. You are the Father. I am the Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you are. You are the Father. I am the Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be for the last time. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. At dadako tayo sa ating pong panalangin. Taas natin ang ating mga tagapanguna buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Di Cepeda. Mga missionary, mga kapatid, patuloy nating ipanalangin, lalo na ang Taipei, Taiwan. Magiging bisita natin sa Friday, Saturday, and Sunday sa Imus ang kanilang pastor. Kaya panalangin natin na ingatan siya ng Diyos sa pagbiyahe. Darating siya ng Friday morning. At ganun din ang Xiongli, patuloy natin ipag-pray ang mag-asawang Gerald at ganun din si Sister Ana, patuloy natin panalangin na sila'y patuloy gamitin ng ating Panginoon. At maging ang mga regional leaders, taas natin sa panalangin
sa kanilang mga conferences, crusades, Pioneer Rally, Harvesters Homecoming, at ang ating iglesia dito sa Las Piñas. At patuloy nating itaas, magligtas siya ng kaluluwa at iprovide niya yung ating pong resources. Ang ating mga mahal sa buhay, makapiling natin na maglingkod sa ating Panginoon. At ganoon din, humingi kami ng panalangin, ganoon din ang aking pamilya, maging si Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalino, Pastor Nat, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. At ang Heartness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Imelda Amores, Father Alex and Sister Christy Granadil, mga kapatiran natin, mga negosyante, at ganoon din sa mag-asawang Gian, Sister Seni Arsadon, ang favor ng ating Panginoon, at ganoon din kay Sir Alvin Oronya, itaas natin ang Diyos, pagpalain ang kanyang kumpanya, ang kanyang transaksyon, at bigyan siya ng Diyos ng karunungan at kaalaman sa pamamahala rito. Patuloy na itaas natin sa panalangin ang ating mga kapatid na may karamdaman, Gitilio Celis Sr., Leo Hilot, Merly Canonizado, for recovery, at ganoon din kay Sister Linda Caba. Patuloy nating itaas na ang favor ng Panginoon at alalahanin siya ng Diyos sa kinakaharap niya na problema patungkol sa kalusugan. At ganoon din kay Brother RJ Navarez, patuloy nating itaas na ang kanyang gallstone ay pagalangin ng ating Panginoon. Sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Maribel Garcia, Roxanne Esteban, Jacqueline Mandapa, at ganoon din sa mga nag-a-apply abroad, patuloy nating itaas ang Panginoon, malayang kumilos sa kanilang buhay, at paboran sila ng ating Panginoon at ang lugar na kanilang mapupuntahan, mga kapatid, ay umayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa ngayon, patuloy natin itaas ang ating bansa. Ganun din, mga kapatid, ang ating pong nalalapit na revival sa pangunguna ni Pastor Reynaldo Repoledo, ating missionary sa Taipei, Taiwan. Magsisimula yan ng Friday hanggang Saturday. At linggo ng umaga, linggo ng gabi, doon naman siya sa Imus Church sa Mangangaral. At 4 and 8 ang ating pong International Bible Conference. So may mga missionary na dumating na, at yung mga nasa paglalakbay naman, maging delegates, at ganun din ang ating mga tagapagsalita. Panalangin natin ang pag-iingat ng Diyos ay laging sumasa kanila. Ang ating bansa, mga kapatid, patuloy nating itaas sa tulong at habag at biyaya ng ating Panginoon. Ngayong gabi, naparito kayo, may personal request kayo, pwede ba makita ang inyong kamay? Habang lumalapit si Father Vincent, pangunahan tayo sa panalangin, minsan papalapakan natin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat ngayong gabi, Panginoon. Tinipon mo kami, Lord God, upang sambahin na yung banal na pangalan, Panginoon. Patuloy kaming nagpapakumbaba, Lord God, sama-sama dumudulog sa panalangin, Lord God, para sa bawat pastor, bawat leader na yung tinawag, Lord God. Ikaw ang patuloy ng bigay ng pamumuha sa kanilang ministry, Lord God, lalo na mga pupunta sa conference, Lord God. Ngayon pa lang, ihanda mo na, Lord God. Ingatan mo kanilang paglalakbay, Panginoon. Salamat, Lord God. Patuloy mo rin pagpalain ng bawat supporter, Lord God, ang kanilang resources, Lord, lalong-lalong kanilang puso, Lord God, sa pagtugon sa pangailangan ng iyong gawain, Panginoon. Lord, nanalig kami, Lord God, na ikaw din ang aming dakilang manggagamot, Lord God. Nagpagaling ka na noon, magpapagaling ka pa ulit ngayon, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, Lord God, para sa kapatid namin may mga karamdaman, Lord God. Lord, ikaw magbigay ng kumpletong kagalingan, Lord God. Gamitin mo ang pangyayaring ito, Lord God, upang lalong lumago sa pananampalataya aming mga kapatid, Lord God. Ganon din mga kapatid namin nasa ibang bansa, Lord God. Ikaw patuloy mag-ingat sa kanilang buhay, Lord God. Magbigay ng direksyon sa bawat hakbang, Lord God. Ilapit mo sila sa mga taong makakatulong, Lord God, sa kanilang lakad sa espiritual, Panginoon. At ngayong gabi, Lord God, pagpalain mo ang bawat isang narito, Lord God, pati nanonood online, Lord God, puspusin mo ng banal na spirito ang iyong mga ngaral, Lord God, at lalabas kami sa gusaling
sandaling ito, taglay ang bagong kalakasan ang gagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa ating kabutihan, sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po ay magtanggapan sa isa't isa. Jesus, you've done so much for me. Evening ay 6:30 p.m. at ang ating Sunday School ay 9 a.m. Tayo po'y magpapasimula at ang ating Sunday morning service ay 10 a.m. at Sunday evening service 6:30 p.m. At ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. So una ko palang nabanggit Wednesday pala, hindi Sunday. At May 1 and 2, ang ating pong revival service sa pangunguna ng ating missionary sa Taipei, Taiwan, Pastor Reynaldo Reboledo. At kasama natin yung mga daughter churches. Kaya mga kapatid, ako po ay excited na. Iba yung nararamdaman ko. Although may mga schedule tayo, mga revival sa mga nagdaan, pero ito, masyado kong excited, no? Alam ko may gagawin ng ating Panginoon at isa sa lagi kong binabanggit ito kapag meron tayong bisita, ang pakinggan mo sa Kanya, mga kapatid, yung Kanyang karanasan, no? Paano niya napagtagumpayan ito? At yung pamamaraan ng paggamit ng Diyos sa kanyang buhay. Sa hindi nakakaalam, si Pastor Reynaldo Reboledo, mga kapatid, nung nagkaroon ng pandemic, nag-lockdown, so si Pastor Neil, ang kanyang head pastor, ay hindi makatawid ng Taiwan. Kaya siya yung disciple doon, na napagkakatiwalaan. So, siya mga kapatid ang pinagkatiwalaan din ng kanyang pastor at nagtuloy-tuloy na yon at biyaya ng Panginoon. Nakita ko ang provision ng ating Panginoon. Dumadami sila sa bilang at sa pananalapi nakita ko na pinagpapala sila ng ating Panginoon. Kaya yun ang isa sa isi-share niya sa atin at meron pang iba, no? Samantalang tayo rito, wala naman tayong pandemic o wala naman tayong krisis na kinakaharap patungkol sa calling, pero nakakalungkot, dumalayo tayo sa tawag ng Panginoon, no? Kaya kahit anong iwas mo sa ating Panginoon, pag ang Diyos ay may panawagan sa iyo, ahabulin ka niya. Pagtakbo ka ng takbo, mga kapatid, hahanap na lang ng Diyos ng iba. No? So, ibig sabihin, hindi ka interesado sa Kanya, kaya hahanap ang Diyos na interesado sa ating Panginoon. Kaya, ito po mga kapatid, ang ilang mga katotohanan na binibigyan natin ng pansin. Naniniwala ako, ito rin yung nararamdaman ninyo. Bakit po? Kasi maliban sa pinapanalangin natin ito, pinag-ayuno, mga kapatid, pinag-ayuno ng ilang kapatiran itong revival na ito. Sabi ko, pinag-ayuno. No?
Hindi lang panalangin. Kaya mga kapatid, ganito kahalaga yan sa gagawin ng ating Panginoon. Okay, so unang gabi pa lang, pagpapalain na tayo ng ating Panginoon. So yun lamang muna mga kapatid. At ngayong gabi, sa pagkapatuloy ng ating gawain, tayo'y dadapos sa ating handog at kaloob. Pero lang ako babasahing talata sa aklat ng mga gawa. Romans chapter 16 verse 3 and 4. At ganito po ang sinasabi. Batiin niyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay, na sa kanila ay hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Ginamit ko mga kapatid ang kwento ng mag-asawang ito. Hindi sila kilala katulad ng mga alagad. Hindi sila gaanong mahaba mga kapatid ang pagkagamit ng Diyos sa kanila. Pero makikita natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa mag-asawang ito. Sabi roon, ipinain ang kanilang leeg. Sa mababaw na salin, itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Yan ang sinabi ni Paul. So, means, mga kapatid, sa ibang mababaw na salin, yung salitang itinaya, gagamitin natin dito yung terminong isinugal o nagsugal. Alam naman natin, mga kapatid, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Panalo ka at matalo ka. No? Pero alam ba ninyo, mga kapatid, ang sugal na ito ay alam natin na sila ay nanalo sapagkat alam nila na yung kanilang pinagandugan ng buhay, walang iba kundi si Paul, isang missionary, isang visionary. So, ibig sabihin, hindi lamang nangangaral ng salita ng Diyos, kundi nagbubukas mga kapatid ng mga simbahan. At pag may nabuksan ng simbahan, maghuhubog siya ng mga alagad, at pagkatapos ay itatalaga niya na tagapanguna. Kaya kapag meron kang leader na ganito, missionary at visionary, mga kapatid, hindi mahirap para maintindihan natin yung pangitain ng ating pinaglalaban. Yung pangitain na meron tayo. At ang pangitain yan, mga kapatid, na meron tayo sa fellowship na ito yung tinatawag na evangelism, discipleship, church planting. No? Kaya dapat yung tatlong yan ay ginagawa natin. Marami ang gumagawa ng evangelism, pero hindi ginagawa ang discipleship at ganun din ang church planting. Dapat mga kapatid, ginagawa natin yan. Kaya kung ikaw ay taga-Father's house, dapat unawa mo yan. No? Napakahalaga yan. Alam niyo po, sabi po ng isang great man of faith, ang pangalan niya si Dietrich Bonhoeffer, marriage is more than your love for each other. It has a higher dignity and power, for it is God's holy ordinance. No. Ang kasal ay hindi lang daw emosyon, ito ay banal na atas ng Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi lang daw ito damdamin, kundi ito ay banal na atas, no? Atas ng Diyos. Kaya sa marriage, bakit pumapasok sa marriage? Kasi hindi dahil nagkakaibigan, no? Hindi dahil nagkakagustuhan lang, kundi isa sa dahilan nito, mga kapatid, may atas ang Diyos. No? Kasi kailangan natin ng mga couple, mga mag-asawahan, na ipapadala sa bawat lugar. Hindi tayo naglalansaw ng binata, hindi tayo naglalansaw ng dalaga, kundi mag-asawahan. No? Ito yung sinabi rito. Katulad ni Priscilla at ni Aquila,
ay nag-asawa para sa layunin, hindi lang para sa isa't isa. Kaya makikita natin dito yung tinatawag na investment versus mission. Trabaho versus ministry. Yan. Makikita po natin sa mag-asawang ito. Kasi itong mag-asawang ito, meron silang negosyo, meron silang trabaho, the same time, meron silang ministry. So sa madaling salita, pwede palang pagsabayin ito. No? Na nagtatrabaho ka at nagbiministeryo ka. Pwede pagsabayin. Hindi pwede mga kapatid na ang gagawin mo lang ay magtatrabaho ka tapos pababayaan mo ang ministry mo. At hindi rin pwede mga kapatid na maglilingkod ka naman at pagkatapos wala ka namang trabaho. Kaya kinakailangan mga kapatid, sabay na ginagawa natin ang bagay na ito. At take note, doon mo makikita ang taong tapat pag ang priority niya ay ang ating Panginoon. Yung may trabaho siya at nakakapag-ministeryo pa siya. No? Diyan mo makikita ay yung kanyang katapatan. Alam niyo kung bakit nabanggit ko ito? Dahil maraming mag-asawa, parang may joint account lang. Para sa bahay, para sa negosyo, para sa kinabukasan. Pero ang tanong, may joint mission ba kayo sa Diyos? Kasi ang pinaghahandaan lang natin, yung marriage. Pero hindi natin pinaghahandaan yung mission o yung gagawin ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ko mga kapatid, ganito kahalaga ang mga couple o mga mag-asawahan. Kailangan lamang natin, mga kapatid, i-align ang kanilang focus at ipaintindi ang ministeryo. Bakit? Kasi sila yung ating pong isi-send out for local at meron naman mga kapatid pang mission. So, ibig sabihin, kapag walang shared mission, merong problema. Kaya kinakailangan dapat binabahagi natin ang mission. For example, alam niyo kung bakit pumasok ako sa marriage? Kasi gusto ko magpagamit ng buhay sa Panginoon. Gusto ko magpastor. Kaya tinanong ko yung aking pastor. Sabi ko, Pastor, ano ba yung dapat kong gawin para maihanay ako sa ministry? Kasi gusto kong magpagamit ng buhay sa Panginoon. Kaya sabi niya, kailangan matapat ka sa panalangin, no? Yun yung corporate prayer tuwing umaga. Bago ko pumasok sa trabaho, dadaan ka ng simbahan, mananalangin ka. May Bible study ka. Pagkatapos, dapat ay meron kang outreach. So, ginagampanan ko yun dahil nung time na yun, meron na akong trabaho. Kaya yun yung sinabi sa akin ng aking mentor. Kaya nung nakuha ko na yun, bumalik ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Pastor, nagampanan ko na ito. Ano pa ang dapat kong gawin? Sabi niya, mag-asawa ka na. At ang mapapangasawa mo, dapat naiintindihan ang paglilingkod sa Panginoon. Naiintindihan niya. Kasi magpapastor ka. Dapat alam niya, ang papasukin ninyo ay ministry. No? So, pag meron kayong shared mission, pareho kayong gagalaw, mga kapatid, at iisa lang ang inyong direksyon. So, sa madaling salita, walang pagtatalo. At ito ang totoo. Ang ministry, hindi pinagtatalunan at mas lalong hindi pinag-aawayan. Dapat yung gusto ng lalaki, gusto rin ng babae. Ang tawag namin dyan, dapat yung minamahal ni pastor, ito ang ministry, dapat minamahal din ng asawa ni pastor.
Hindi yung asawa ni pastor, mahal lang si pastor, pero yung minamahal ni pastor, ito yung ministry, hindi niya mahal. Nakuha ninyo? Kaya meron pong purpose kung bakit kailangan po natin, mga kapatid, magbigay sapagkat mag-i-invest tayo sa mga mag-asawahan. At ito yung napakahalaga na kailangan nating gawin. So tayo po ay liligaw ng ating handog at kaloob. Pangunahan tayo ni Brother Alex sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa isang dakilang pagkakataon ito na kami makapaghandog ng aming mga ikapo, aming mga pinagpaguran, ng hanap buhay, negosyo, trabaho. Patuloy niyo i-bless sa ating balik ito, siksik din yung gatong maapaw, proteksyon sa bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awit tayo sa ating Panginoon. Ngayong gabi, nais kong iramin ang inyong pakikinig. James chapter 1 verse 3 and 4. At ganito po ang sinasabi. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Tayo po saglit na yumko at manalangin. Aming Diyos, buksan mo po ang aming spiritual na kamalayan, mangusap ka, ang iyong salita ay magamit, Panginoon, sa ikatitibay at ikatatatag ng aming pananampalataya. Pagpalain mo ang gabing ito at ganun din, Panginoon, ang maabot ng tinig na ito. Dakilang Diyos, ingatan mo sila at maingat naming binabalik ang pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang Don't Break Under Pressure. Maraming tao ang ayaw sa pressure. Ayaw ng problema, ayaw ng challenge. Ayaw ng mabigat na responsibilidad. Ngunit tandaan po natin, ang pressure ay hindi laging panira. Madalas ito ang paraan ng Diyos para ilabas ang pinakamahusay na nasa sa atin. Kailangan mo munang ipitin. No? Kailangan ka munang pigain bago lumabas ang husay, bago lumabas ang tunay na ikaw. No? Ito yung ibig sabihin po nito. May lakas kang hindi mo pa alam hanggat hindi ka napipisil o napipiga ng sitwasyon. Tulad ng toothpaste. Kapag pinipisil, lumalabas ang laman para magamit. Ganun din tayo. Kapag napipisil ang ating buhay, lalabas kung ano ang nasa loob mo. At hindi ka pinipiga
para sirain, kundi para ipakita ang laman mo o kung may laman ka nga. Kaya may purpose, mga kapatid, ang presyo. Meron nang nakapagsabi ng ganito, champions are not made in comfort zones, but in pressure zones. No? Lumalabas yung kanyang husay, yung kanyang galing, kapag meron ng pressure. Kaya, ipapaling natin ang katotohanan ito bilang pakinabang. Kasi naniniwala ako, lahat tayo dumaraan sa pressure. Pero yung iba hindi tanggap. At ang purpose kung bakit kailangan maintindihan natin ito, kasi may plano ang Diyos sa atin. At ito yung isa sa nais ko kung pag-usapan natin, mga kapatid, kung bakit nakakaranas tayo nito. Yung presyo, di ba? Meron tayong target, mga kapatid, or quota dun sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-opisina, sa mga negosyante, ganon din. Kaya ang nangyayari, kailangan niyang habulin bago mag-due date dahil kailangan. So anong mangyayari? Merong presyo. At kahit tayo ay simpleng tao lang, tandaan po natin, meron ding presyo. May mga unexpected problem. May mga challenge. Meron tayong mga obligasyon at responsibilidad na kapag nagampanan mo, akala mo tapos na, sa susunod, gagawin mo na naman. At napansin ba ninyo, pataas ng pataas, mga kapatid, yung antas ng ating pong mga obligasyon at responsibilidad na kinakaharap. Kaya ito po ay makakatulong sa atin pag naunawaan natin ang salita ng Panginoon. Una, pressure reveals what is inside you. Mababasa natin yan sa Luke chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao kumukuha ng kasamaan sa masasamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ito yung gusto kong bigyan ng pansin. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Itong sabi ron, sapagkat sa kasaganaan ng kanyang puso, yung salitang kasaganaan, nag-uumapaw na yun. No? Ano mangyayari ngayon? Ilalabas ng kanyang bibig. Ilalabas ng kanyang labi. Kaya kapag may pressure, lumalabas ang ugali. Lumalabas ang pananampalataya. Lumalabas ang tunay na pagkatao. Meron pong tatlong karakter sa Bible, mga kapatid, na karanas ng pressure at iba-iba ang kanilang pamamaraan. Una si Pedro. Nang may pressure siya, muntik nang lumubog. Alam natin ang kwentong ito, nung ang ating Panginoong Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig, no, sa dagat. At ang sabi po ng mga alagad, multo. Subalit sabi ni Pedro, ang Panginoon yan. At sinabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, pahintulutan mo na ako ay makalapit sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, lumapit ka sa akin. Ay habang siya ay lumalakad, mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, naramdaman niya yung hampas ng lamig ng hangin. Merong ulan, nangangalit yung kidlat, no? Napakadalim ng paligid.
Kaya ang sabi ron, na out-focus siya. Ano ang nangyari? Sabi po ng banal na kasulatan, lumubog siya. Na-pressure siya sa kanyang nararamdaman. Samantalang narinig niya na, yun ang Panginoon, nagsalita na ang Panginoon, ako ito. At sinabi ng Panginoon, sige, lumapit ka. Kaya doon na-pressure siya, lumubog siya. Pero doon niya nakita na kaya siyang saluhin ng Panginoong Jesus. Ito rin ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. Ang Panginoon ay naghihintay din sa atin. Bibigyan ka ng mga pagsubok na hindi mo kaya. Pero pag dumating ang puntos na ikaw ay lulubog, ang maganda sa Panginoong Jesus, sasaluhin ka niya. No? Sasaluhin ka niya. Kaya, ito si Pedro. Pangalawa si David. Hindi magiging giant killer kung walang Goliath na hinarap siya. No? Kaya hindi lang ang hinarap niya, oso, leon. Kundi ang sabi roon, tumaas yung antas ng pagsubok kay David. At ang kinaharap niya naman dito, walang iba kundi si Goliath. At ang sabi roon, napatumba niya si Goliath, kaya tinagurian siyang giant killer o champion ng mga champion. Kaya mga kapatid, hindi matatawag na ikaw ay mapagtagumpay na Kristiyano kung hindi mo malalagpasan ang presyo. At wala kang mapapatunayan na sasabihin na ikaw ay nagtagumpay kung hindi mo naipasa na dumaan ka sa presyo. Kaya nabanggit ko ito kasi maraming mananampalataya kapag dumarami ang obligasyon, ang responsibilidad, nagsabay-sabay na, mga kapatid, napansin ninyo unang binibitawan, paglilingkod sa Diyos at ministry. Mali eh. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi ka makaangat-angat sa panibagong antas ng spiritual na buhay natin. At ikatlo, si Daniel. Hindi sisikat ang pananampalataya niya kung walang layos din. Pinaranas, mga kapatid, na siya ay naroon sa kulungan ng mga leon. Pero anong nangyari, mga kapatid? Pinatikom ng Diyos ang bunganga ng leon. At lumabas na buhay itong si Daniel. Kaya doon siya nakilala na meron siyang kakaibang pananampalataya. Mga kapatid, ang tibag, hindi malalaman ang tapang hanggat hindi inilulubog sa mainit na tubig. At habang tumatagal ang pagkakalubog niya doon sa mainit na tubig, lalong lumalabas yung katas at yung sarap nito, yung aroma nito. Ganito rin tayo. Hindi malalaman ang tibay mo hanggat hindi ka dumaraan sa init ng pressure. Meron ngang nakapagsabi ng ganito, you don't know how strong you are until strong is your only option. Kaya ang tanong, ikaw ba ay nagpapakalakas pag dumaraan sa pressure o ikaw ba ay nanghihina kapag dinaraanan ng pressure? Sabi po ng banal na kasulatan, ilalabas niya kung ano ikaw. Point number 2, pressure produces skill and strength. Kapag komportable ang buhay, bihirang innovation. Pero kapag gipit, pressure, may challenge, doon gumagana ang isip.
Napansin ba ninyo yun? Kaya meron nga akong kaibigan, mga kapatid, gustong-gusto niya yung talagang yung problema ay masolusyonan niya. At narinig ko to sa kanya, sabi niya, alam mo Pastor, pag ako nagnegosyo, laway ng ang puhunan. Ha? Sabi ko, paano yan? Diyan ako lalong nag-iisip. Kaya minsan daw, pag napansin siya ng kanyang asawa, tahimik ka na naman yan. Ang lagi niyang sinasabi, nag-iisip ako kung paano makagawa ng pera. Kaya doon sa mga walang pera, dapat mag-isip ka rin. At nag-iisip ka rin. Hindi yung pag tinanong ka, meron ka ba dyan? Wala eh. Mag-isip ka kung paano magkaroon ng pera. At ang sabi rito, dapat pinapagana mo yung isip mo. Ito adlib. Nung walang ulan, saka natutong gumawa ng irrigation. Nung may pandemya, natutong mag-online. Mag-online business ang marami. Di ba? Nakita ninyo mga kapatid, yung pagkakaiba. Yung kapag ginikipit ka na ng krisis, ng kawalan, mag-iisip ka. Mag-iisip ka kung paano ka makakasurvive. Kung paano ka makakatawid sa ganung kahirapan. Dapat pinag-iisipan natin. Kaya may nakapagsabi nga ng ganito, necessity creates creativity. No? At ang magandang talatang yan sa Romans 5 verse 3 and 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ng nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Sa English version, tinawag ito mga kapatid, tribulation. No? Tribulation. So sabi roon, ito yung ating kailangan, yung kapighatian, gumagawa ito na mayroong pagtitiis. Kaya kapag nahihirapan ka, alam mo, ang purpose pala nito is turuan kang magtiis. Ang gusto kasi natin mga kapatid, instant. Ang gusto natin madalian. Pero hindi ganun ang pamamaraan ng ating Panginoon. At ang sabi ron, impatient experience. No? And experience hope. Kaya dumaraan dun sa proseso. Pagparana sa'yo. Mga kapatid, ang pressure nagtuturo ng diskarte. Ito yung ibig sabihin niya. Nagpapalakas ng loob at nagpapatalas ng kakayanan. Maraming magagaling ngayon dahil dumaan sila sa hirap kahapon. Ang magagaling na leader, kadalasan, nahuhubog sa krisis. Doon mo makikita mga kapatid yung kanyang galing, yung kanyang husay, yung kanyang pamamaraan. Kaya kung dumaranas ka ng krisis ngayon, gusto ng Diyos mga kapatid, maging magaling ka na. Tulad ni David, naging mahusay lumaban. Dahil bago si Goliath, merong leon at oso muna siyang kinaharap. Kaya ganito rin sa ating spiritual na buhay. Tumataas yung antas ng ating kung kinakaharap. Mga hamon sa buhay, mga
ang obligasyon, mga responsibilidad. At mapapansin po ninyo mga kapatid, paulit-ulit lang yan. Dapat alam mo na kung paano kakaharapin ang mga bagay na yan. Ganito rin tayo sa paglilingkod o sa ating pagmiministeryo. Habang ikaw ay tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, pataas ng pataas ang kakaharapin mo sa ministry mo. Ang espadang tumatalim sa apoy at hampas. Kung walang init at pukpok, walang talim. Pressure does not destroy greatness, it develops it. Sa pressure, lumalabas ang pinakamagandang version mo. Tulad ng espada. Pag pinapanday mga kapatid, pinapadaan sa apoy, pinupukpok. No? Papadaan sa apoy, pupukpukin uli. Hanggang makuha ng gumagawa ng itak o ng espada yung gusto niyang mangyari dun sa kanyang ginagawa. Kaya kung magsasalita mga kapatid ang espada, nasabihin niya, walang bang katapusan ito na lagi na lang ako pinupukpok? Na lagi akong pinapadaan sa apoy? Pero kailangan mangyari yun mga kapatid. Kaya ganito rin tayo sa buhay bilang mananampalataya. Kung minsan nakakaranas tayong pinupukpok ng mga problema, ng oposisyon. Pinupukpok tayo mga kapatid. Pagka minsan ng pangangaral, hindi babaon ng pako kapag tinitignan lang. Babaon yan, kinakailangan pukpukin mo. Kaya kung minsan, asahan mo yan, napupukpukin ka ng pastor mo sa pangangaral para bumaon ka. Hindi para pan-display ka lang. At ang sabi ron, mayroong apoy kang daraanan. Tumutuko yun mga kapatid sa pagsasanay. Tumutuko yun sa pagsubok. Pararaanin ka ron. No? Ang apoy, nagpapalambot yun. Kaya pag medyo makapal pa, kapag medyo matigas pa, makunat pa, ang gagawin mga kapatid nung panday, isasalang sa apoy, paiinitin ng paiinitin, tsaka pupupukin ng pupupukin hanggang sa numipis. At para lumabas yung talas na meron siya. Inuulit ko, sa pressure, lumalabas ang pinakamagandang version mo. Kasi dahil sa mga problema at sistema ng sanlibutan ito, ano nangyayari? Hindi na ikaw yung ikaw. Napapalitan ka na. Kaya nagdududa na ang iba sa iyo kung ikaw ba talaga yan? Kasi nung una kang naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, ang tapat mo. Umaapoy ka, umaalab ka. Gusto mo laging nasa gawain, gusto mo laging nasa paglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, hindi mo na ginagawa yan. Kaya nag-iisip ang ikaw ba talaga yan? Ibig sabihin, nababago ka pala ng sistema ng sanlibutan. Kaya ang sabi nito, dapat yung tunay na version na ikaw nga yan, ikaw nga yan. At ang ikatlo, pressure pushes you to depend on God. Ito yung maganda. 2 Corinthians 1:8 verse 9. Pag nakakaranas tayo nito, kailangan lumapit tayo sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9.
Hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kabigatian namin na nangyari sa Asia. Na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magtiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na magmuli ng mga patay. We were fresh out of measure. Ito yung sinabi dito, that we should not trust in ourselves, but in God. No? Na ang layunin nito, huwag silang magtiwala sa kanilang sarili, kundi magtiwala sa ating Panginoon. Ngayong gabi, pakatandaan natin, may pressure na hindi para sa skill mo, kundi para sa pagsubok mo. Kuminsan kung bakit nakakaranas kang bipitin, napipit-pit, mga kapatid, wala ka ng masulingan, ang gusto ng ating Panginoon, dumepende ka sa Kanya. Kapag wala ka ng magawa, doon na makikialam ang Diyos. At yun ang gustong makita ng Panginoon. Hindi ka gagawa ayon sa lakas, ayon sa karunungan, mga kapatid, kundi dapat gumawa ka ayon sa ating Panginoon. At itong nakakalungkot ngayon, may mga laban tayo sa buhay. Hinaharap mong mag-isa. Hindi mo na ibinibigay sa Diyos. Ito ang nakakalungkot. Kaya ang sabi nito, pinaparanas minsan ng Diyos na mabigo ka. Para maisip mo, na aasa ka sa Panginoon at hindi ka dapat umasa sa sarili mo lang. Kaya minsan, kaya pinapahintulutan ng Diyos na dumanas tayo ng pressure dahil gusto ng Diyos na makita mo na siya lang ay sapat na. Ang agila, kapag may bagyo, hindi tumatago. Ginagamit niya ang hangin para mas tumaas pa. Dapat ganito raw tayo. Ang pressure na akala mo ay sisira sa'yo, yun pala ang magpapataas sa'yo. Kaya ang sabi ng Panginoon, stay put. Manatili ka sa Kanya. Huwag tayong maligali, mga kapatid, dahil sa dami ng ating pong babayarin, sa dami ng ating gawain, no? Sa dami, mga kapatid, ng ating pong activities. Kaya ito, pinauna ko nang ipangaral ito. Kasi simula Biyernes, no? Dire-diretso yung gawain. Meron tayong revival. Pagkatapos ng revival, mga kapatid, meron tayong conference. No? Dire-diretso yun. Ang tanong, lahat ba yan ipipresent mo? O pipili ka lang ng gusto mong galuhan? Nasasabi mo, teka muna. Kaya nga pinangaral ko ito, mga kapatid, para maintindihan ninyo, binibigyan ka ng pressure, hindi para manghina ka, kundi para umangat ka, para lumakas ka. Kaya kung may pressure ka ngayon, huwag kang matakot, huwag kang umatras, huwag kang sumuko. Dahil ang pressure mo ngayon ang maglalabas ng galing mo bukas. Ang pressure mo ay hindi katapusan mo. Ito ang simula ng bagong antas ng anointing mo, wisdom, magiging matatag ka, magiging mature ka, mas magiging handa ka. Hindi ka dudurugin ng pressure, sa halip dito ka uusay. Lumalabas ang galing ng isang tao kapag merong pressure. Yun yung kailangan, mga kapatid. Lumabas ka na hindi na katulad ng dati. Palakpakan natin ang ating Panginoon.